Election fever na naman. Kaya ito, parang fiesta na naman. Marami na naman nagpapahiwatig na gusto nila magserbisyo. As usual, yan naman talaga ang sinasabi ng mga kandidato. No? Palagi na lang sinasabi nila, kaya sila papasok sa larangan ng politika ay para magserbisyo. Marami din dyan na for re-election. At sinasabi nila na marami naman sila nagawa. Kaya sabi nila, itutuloy nila yung kanilang pagsiservisyo, kaya kailangan nilang muli ang inyong mga suporta at boto. Pero ano nga ba ang mga nagawa ng mga politicians na to? At saka tayo mga Pilipino, kontento ba talaga tayo dito sa sistema na mulat sa pool ay ito na ang ating ginagawa? Karamihan sa ating mga kababayan, hindi ko man hinuhusgahan, nakukontento sa pa 5,500, pa 1,000. At pag napangakuan, meron na kagad silang konklusyon kung sino ang iboboto nila. Pero, dapat bang gano'n na lang tayo habang panahon? Hindi na natin babaguhin ang sistema? Dapat naman siguro by this time, sa mga nakita nating problema na hindi talaga nabigyan ng kalutasan, yung mga politician natin na nangako na gagawin nila ang mga bagay para sa ikagiginhawa ng ating buhay, ikauunlad ng bansa, ay talaga bang may nangyaring ganito? Sa tingin ko, pwede naman natin baguhin yung pamantayan o mag-isip tayo ng bagong pamantayan kung paano tayo pipili ng ating mga kandidato. Hindi ho ba pwede naman ganon? Sa matagal na panahon na ating pagboto, wala tayong ginawa kundi magdepende or magbase tayo dun sa mga hawak nating sample ballots. Magbase tayo doon sa mga pagkakampanya nila, magbase tayo sa mga sinasabi, mga pangako nila. Pero this time, dapat sa atin naman galing, sa puso natin, sa isip natin, kung sino talaga ang dapat nating iluklok sa pwesto. Dahil ang taong bayan po, tayong lahat ng mga taong bayan ang nagpapasweldo sa kanila. At tayo po ang nagluluklok sa mga taong ito. Kaya hindi naman masama na tayo ang gumawa ng pamantayan, tayo ang gumawa ng standards, para sabihin natin, ito talaga ang aming kandidato, ito ang aming politiko na iluluklok sa pwesto. Kaya ako po ay merong i-introduce or meron akong ipapakita sa inyo na pwede natin gawing pamantayan, pwede nyo tularan, para naman hindi na lang simpleng basihan o dahil siya lang ang may name recall, siya lang naalala natin, siya lang sikat, o siya lang ang may naipangako sa atin na maganda, siya na iboboto. Hindi po aasenso, hindi po magiging maunlad ang ating bansa kung ganun lagi ang basehan natin. Alam nyo ba na mas mataas pa ang requirements ng pag-a-apply na isang security guard kumpara sa pag-a-apply or pagtakbo bilang isang presidente? Ang isang presidente, ang requirement mo lang dyan para makapag-file ka ng candidacy mo ay isang natural-born Filipino citizen. Number 2, isang registered voter. Number 3, must know how to read and write. At number 4, at least maging 40 years old ka during the time of elections. Kung mag-a-apply ka bilang isang security guard, ang dami-dami mo requirements yan. Unang-una, hahanapan ka ng diploma. Ang iba dyan, hahanapan ka pa ng 2 years sa college. Hindi lang high school diploma hahanapin sa'yo. Tapos, kailangan mo ng mga clearances. Police clearance, NBI clearance, barangay clearance. Pag ikaw ay matatanggap na, meron ka pa niyang physical training at may mga examination pa yan. Kailangan mo ng health clearance. Bukod yan doon sa mga basic requirements na you know how to read and write, must be at least at minimum age na required. Kaya sana, yung darating na eleksyon, maiba naman. Magkaroon tayo ng magandang pamantayan. Pag-isipan nating maigi, ano bang pamantayan dapat natin gawin? Baguhin naman natin ang sistema sa pagpili sa ating mga kandidato. So, posible ba yun? Sa tingin ko, pwede naman. So, ito po yun.
Dito sa ginawa nating sample sheet, ang pinagkunan natin o ang i-focus muna natin ay tungkol sa mga senador. At kinuha din natin yung mga most popular and most known to us Filipino people, the public, para more or less meron tayong idea kung sino-sino ang mga taong ito, kung ano-anong klase ang pagkatao nila. Since sila ay nakilala na natin, more or less, kaya meron tayong mga idea kung sino ang mga taong ito. 1 to 10 na qualifications na dapat natin hanapin sa isang politiko or isang nag-aspire na maging senador. Nilagay ko lang ito. Ganun din yung paglalagay ng grades para makita ninyo, maramdaman ninyo, makita ninyo kung tama ba ang aking paglalagay ng bigat sa bawat isang qualifications. Ilabas ko ito. Pero may pinagbasihan na akong mga mukha, may mga tao ito. Bawat isang page nito ay isang tao na kandidato. Ang 12 ito ay mga popular candidates na nag-file ng candidacy nila. Mga kilalang tao ito at kaya ko sila pinapakita sa inyo para makita nyo na ganito kababa hanggang ganong kataas meron. Pero lahat ito malalaki ang posibilidad na manalo. At ang pag-isipan natin, isipin ninyo, popular ang mga tao rito na kasama. Pero merong napakababa ng grado, nasa 38 lang. Base sa perception, base sa analysis, base sa pagkakakilala ko sa kanila. Ngayon, maaaring iba yung sa inyo. Hindi ko sinasabing perfecto yung pag-analyze ko, perfecto yung perfecto ang perception ko sa kanila, ang pagkakakilala ko. Pero tingin ko hindi naman maglalayo sa plus minus 10% na margin of error ito. Ngayon, magagamit nyo ito para naman gamitin nyo kung gusto nyo maglagay ng sariling grado, gusto nyo gumawa ng sarili nyong analysis at i-apply nyo ang sarili nyong perception base sa aking ginawang pamantayan. So ayan po yung aking sinasabing dokumento or isang pamantayan na aking ginawa. Ang mga kandidatong ito ay deserve itong aking ginawang grado. Kayo na mismo ang maglalagay ng grado doon sa inyong mga iniisip na kandidato at yung inyong mga pipiliing kandidato. Yung example ng mga taong aking sa ngayon ay mga tinitignan ko at nilagyan ko na ng grado. Sa tingin ko, before you finally decide on choosing them or electing them, graduhan nyo muna. So that pagdating ng election time, pagdating sa presinto, alam mo na kung sino ang 1 to 12 mo. Base sa mga gradong ibinigay mo sa iyong mga kandidato. Hindi po matatapos ang problema natin, hindi mababawasan ang ating mga problema sa bansa kung hindi natin umpisahan na mag-isip bago tayo bumoto. Bigyan natin ng grado ang ating mga kandidato, ang ating mga politiko bago natin sila iluklok sa pwesto. Okay po ba? Lahat ng mga nakaupo sa gobyerno ay pinapasweldo natin. Pera po ng taong bayan ang pinanggagastos natin dito, ang pinangpapasweldo natin sa mga taong ito. Kaya dapat po talaga pag-isipan nating mabuti kung sino ang ating iluluklok sa mga pwesto na to. Hindi sila ang boss dito. Ang boss dito ang taong bayan. Maraming salamat po. Magandang araw, magandang hapon, magandang umaga. At this is EJ Morse. Thank you so much. At I'll see you again.